So, ayan po na, good day and welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated po tayo every time na may bago tayong upload. So, yeah, today dito sa training center natin, nag-pop out po yung tatlo sa content, tatlong project, no, which is transcription, image annotation, and LiDAR. And sa transcription ko, meron tayong apat na training na di ko pa tinake. And sa image annotation naman, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Now, ang pinaka-excited ako dito sa LiDAR annotation, no. And ang iniintay ko, image segmentation. Pero sa LiDAR annotation, try natin. Try natin kasi ito yung medyo malaki daw yung bigayan dito. Sabi ng kakilala ko. Kasi dati, siya I think segmentation yung sa kanya and nagpo-profit siya ng 20,000 plus. Yung kasama niya naman, 75,000. And yung parang mas talagang halimaw sa pag-LiDAR sa nila is nag-earn ng 100k. So medyo malaking bigayan pala talaga dito sa LiDAR, no. And take note, yung LiDAR kailangan niya yung pinaka high-end na PC. Meaning kailangan niya yung magandang quality na computer, no, which is kailangan mo na let's say example 8 gigabyte RAM or 8 gig RAM or 16 gig RAM or 32 gig RAM para mag-qualify ka sa LiDAR, no. And also sa processor naman, yun kailangan din ng medyo malakas-lakas na processor as well. So, hindi rin basta-basta yung LiDAR kasi parang nagiging exclusive lang sa mga high-end na mga PC users and laptop users, no. Ako, gamit ko Acer Nitro 5, so medyo kampante naman ako kaya niyang i-pass kaya niyang ipasa yung requirements ng LiDAR, no. Kasi yung Nitro 5 ko 8 gig RAM lang siya, pero medyo naman ako, tawag nito video card and naka Ryzen 5. So hindi ito yung yung Acer Nitro 5 na i-core, naka lang Ryzen 5 tayo. So medyo goods na rin yung Acer Nitro 5. Medyo may na rin, may palag na rin konti sa heavy duty ng mga ganitong bagay. So try natin mag LiDAR dito sa training. So punta lang kayo sa training center nyo and punta kayo sa LiDAR annotation. Dito meron tayong ito. Hindi ko na siya basahin, no, kasi baka parang makatawag nito maban. So ito yung natin training. Isa lang siya, no, nag-iisa, na solong training. So i-grab na natin yan, huwag na natin patagalin, baka mawala pa, sayang din naman. So ayan dito nakalagay yung note, LiDAR project have a higher hardware requirement, so please check your computer with requirement before continuing. So chine-check ko siya, hindi naman lumalabas yung requirements, di ako na redirect sa bumabalik ako doon sa main page, no. So yeah, try na natin i-start. So yun, welcome to Panda Intro course. So this course is designed to help you become adept on Panda tasks. In this task, you draw 3 cuboids or 3D cuboids on car. Ito yung mga parang kulay orange, kulay blue. Parang binabox mo lang, no? Binabox mo lang siya. Pedestrian trucks, construction vehicle, etc., no? And course duration 20 minutes lang, difficulty 4 na block dot. So parang 4 yung difficulty niya. Task preview, ito yung itsura niya. And in this course you will number 1, read the project instructions carefully
Number 2, answer questions about the project rules. So, sasagutan mo yung mga question ng project rule, no? Yung mga rules. And tips on using this course, review the instruction at any time by clicking I icon na nakikita daw sa top left, dito sa upper left. Then, to navigate the course, use the back button or bottom left of screen, bottom left dito sa baba, progress bar. Quizzes helps you to test understanding. You can attempt them any number of times. You must pass the quizzes to move forward in the course. Good luck. So yeah, let's try to continue. Kailangan matapos natin to ngayon, no? So itong video na to, mahaba-habang video to. I will try to cut it down. And kung hindi ko siya kayang i-cut, siguro puputulin ko siya mga 30 minutes. No, 30 minutes ng recording. So nasa 6 minutes pa lang tayo. So bilisan natin. Tama na yung satsat. Diretso na tayo. Table of contents, instruction, task script, overview, level, remember, review the instruction. Okay. So table of content, instruction, task overview, and level. Why taskers should learn this project? If you annotate with high quality and follow project rules carefully, you can easily get lots of tasks to work on this project and end with a good rank. So itong rank, ito yung required sa Remotas for you to have more projects, no? So yan yung sinasabi dito, yan, no? To more easily get lots of tasks to work, no? So kailangan maging perfect yung performance mo dito para magkaroon ka ng magandang rank. So this project has good visual both on camera and LiDAR view, so that you can easily determine what kind of object you are annotating. Tasks in this project usually require medium effort of time. You don't need a very powerful computer, but you do need a computer, not a phone. If you can stream HD videos, then your computer is probably fast enough for this task. So project instruction, read the project instruction carefully. Later in this course, you will need to answer questions about this instruction. You will also need to correctly annotate several tasks, so please read carefully. Panda, static and dynamic object, spec document. So dito contents, task instruction, workflow, global rules, task instruction, workflow, global rules, labels, attributes, common error, and update history. Task instruction. This project has 14 classes. Label these with 3 cuboids. NLZ, traffic lights, construction element, trash can. Ano tong NLZ? And other trash can and other static obstacles must be, so stationary lang, no? So mga stationary object and obstacles. All stationary object must be on the drivable road surface except for traffic lights and NLZ. Ano tong NLZ na to? This may be on or off. Okay, all other classes may be stationary or dynamic. Bicycle and motorcycle classes have an action attribute. Okay, so yun yung attribute, no? Kailangan parang may movement siya, no? Yung bicycle and motorcycle. So obstacle siya pero moving. So yun yung attribute niya. Kaya meron siyang action. Workflow,
Review the scene and check if there is a shifting data or data error in the task. Go to frame 1 and annotate object. Go to frame 1 and annotate object that are included in the list of label. Check the object. Sorry, matigas yung English natin, no? Check the object. Check the objects. Sizing and be sure to use standard sizing. Sorry, hindi ko na-highlight. When annotating object for far objects from annotating objects far from ego. And number 4, for dynamic object, add necessary frames for that object and make sure you also add the LiDAR points that correspond. Run and check frame to avoid missing frames and any missing cuboids. Check for sizing, positioning, and adjust cuboids as needed. Utilize all available tools given in the task to better visualize scene. Top view, camera view, 3D view, zoom in, zoom out, adjust custom max height if possible, filter, adjust LiDAR points if needed, adjust image brightness, ruler tool, and object sizing. Medyo mahirap ipasa talaga yung ano, no, to tell you frankly, mahirap ipasa yung mga task dito. Yung pinakamadaling task lang yung nakuha ko, yung ano yung video na ini-evaluate mo lang. Yun lang talaga yung medyo humiyang ako, no. So the rest talagang hirap akong ipasa. Super hirap. So do a final review and check any overlapping cuboids, missing objects, sizing errors. Ayun, pati yung sizing error. Ayan, ito mostly dito tayo nadadali sa pag size ng annotation. Diyan tayo nadadali minsan Mostly, hindi minsan, mostly talaga. Mislabel cuboids, correct the cuboids as needed. So topic, stationary object. So rule, label this stationary object if only they are on the drivable surface construction element. Like for example, ito, drivable surface. So pwede siyang tamaan, no? All objects should be labeled regardless of if they are on drivable surface or not. Minimum LiDAR point. Dynamic objects. For pedestrian, use a minimum of 5 LiDAR points in a frame. For other types of dynamic object, use minimum of 2 LiDAR points in a frame. Further requirements, you may label or not label objects with as few as 1 LiDAR point if the objects are clearly classifiable. So the object we draw cuboid for has to be identifiable as a dynamic object. If there are radar points within 1 to 2.5 meters away from the cuboid, then you should use them to guide placement of cuboids at the ends and or oculated portions of a track. Do not use radar points independently to label a cuboid. Subject, static object, minimum 5 LiDAR points in the frame. You may label or not label objects with as few as 1 LiDAR point. Objects as clear as classifiable. So medyo madaming basahin, pero kung ina-actual mo to, mabilis lang to no? So marami lang talaga siyang theory. Sorry, uminom tayo ng tubig. Tumuyo yung lalamunan ko. So yun, no, marami siyang theory bago natin
experience ng actual. So, basa-basa muna talaga, no? Cuboid sizing. Now, size the cuboid during the frame when the object has approximately the most letter points within it. This means that objects which move away from the ego vehicle should retain the same cuboid size through the task. No? So, yun. It's okay if the cuboid clips some radar points in order to fit the image. It's okay if the cuboid clips some radar points in order to fit the image. Do not clip radar points. There should be no more than 20 centimeter of space between the cuboid border and the closest point of the object. Small items that project of vehicle objects. Small items that project of a vehicle object. Nag-rhyme yun parang nag-rap tayo doon Oh, hindi kasali yung antenna. Small items that project of vehicle. Dapat kasali yan. Pero hindi na sila sali yung side mirror, Side view mirror. Arm, leg. When annotating an object that solely contains radar points of all frames, use your best judgment with the guidance of the camera view, position, cuboid heading, and general vehicle sizing. If unable to see the object camera view, use the best guess. What the fudge? Use the best guess. Pag hindi daw, if hindi daw able, no, hindi siya masyadong nakikita sa camera view, no, yung object. So, hulaan mo na lang daw. Pwede. AI, ini-input pa naman to sa AI. So, cuboid tightness. There should be no more than 20 cm of space between the cuboid border to the closest point of object. So, 20 cm. So, dapat hindi daw lalagpas sa 20 cm, no? Yung espasyo ng dalawang cuboid border sa closest object, no? So, occlusion. So, if any object is fully occluded or occluded pala. If any object is fully occluded for less than 1 second, 5 frames per second, the track should be continue over this gap. Should be continue over this gap. Beyond 1 second, the continuation is best effort. If a cuboid become fully occluded during a frame and the radar points for that object disappear, continue to annotate as long as the object meets the minimum radar requirements, 2 points per frame, since frame seen in 3 out of 5 frames. So, frame to frame pala yung ano nito, no? Sige, intindihin natin to sa actual. Medyo mahirap siyang intindihin sa ano lang, no? Pagbabasa, no? So, makikita natin sa actual to. Objects that do not move at any point in the task are stationary. So, objects that are stationary should remain so. For the entire task, these objects should be marked as stationary when they are created. Objects which move for at least 1 frame of a task should not be labeled as stationary. They should labeled dynamic. So, kung gumalaw ng konti, dynamic.
Now, stationary naman kapag naka-permit talaga, no? So, heading in dynamic tracks. Adjust heading in each frame to ensure it reflects the direction of the objects moving. Adjust heading in each frame, no? So, traffic light. Adjust the cuboid heading so that the front of the cuboid is on the side with the traffic light bulbs. Okay, so basically, kung alam mong gumawa ng ito, yan, no? So, yan. Ito. Kita niyo yan, ito mismo sa traffic light. Okay, punta tayo sa paint. Now, if you know how to draw a 3D, so, ganito yung tsura nun eh. Ganyan. Ganyan. Sorry, pababa. Ganyan. Yan. So, pag ganyan. So, pag ganyan. Basically, gagawa ka lang ng 3D view ng box. So, kung alam mo gumawa ng 3D, ito yung parang harap ng bulb or light, traffic light bulb. Ito yung harap. So, parang ito yung parang i-adjust mo daw yung kulay, no? So, i-adjust mo yung kulay dito para ma-identify nila na ito yung harap. So, ito yung nakalagay dito. Darkest face of the cuboid should be on the side with lights. So, ito yung darkest. So, ito yung side with light. So, ito naman, ito yung nasa loob. Basically, yung drawing niya nasa paangat eh, pag ganito yung yung box. Ganyan. Tapos dito yung niya, drop. Ito yung lower. So gagawa ka rin ng pag ganyan din. Pero iba yung itsura ng niya. Dito eh, pag ganyan eh. Tapos dito pag ganyan. Ba itsura niya. Pero basta, kung alam mong gumawa ng ganito, basic na yan, 3D. 3D na to, yan o, isang box. Ito yung box. Kung kaya mo gumawa, so ito yung box, no? So, para maging 3D yan, lagyan natin ng broken line sa loob. Then, broken line din dito. Yan, broken line, broken line. Yan, so ito yung itsura ng loob ng box. No? So, meron tayong, ito yung frame 1 sa loob. Ito yung frame 2 sa loob. Then, ito yung frame 3 sa loob. Ito. Then, ito yung frame 4 sa loob. So, yeah, basically, ganyan lang yung 3D. So, if you know how to draw a 3D, so, para sa iyo to. Pero pag hindi mo alam paano i-draw yung 3D, medyo mahihirapan ka dito, no? I suggest aralin mo muna gumawa ng 3D or mag-drawing or mag-try ka munang draw ng mga 3-dimensional object para makasabay ka dito sa LiDAR, no? Kasi binabox mo kasi nasa box yung yung sagot or yung knowledge na binibigay mo if forward mo sa AI nasa box mismo, nasa 3D box, no? So kung mali yung 3D box mo, potential magkaroon ng error yung trabaho mo, no? And magkaroon ng malfunction sa side ng company or yung project. Karoon ng, let's say, tinanggap nila yung work mo, then in-input na nila sa AI, magkakaroon ng malfunction yun, no? Kakaroon ng malfunction yung detection ng AI and magre-reflect yun sa company, which is ayaw naman nilang mangyari yun. So in order for them to have medyo good quality na
AI result. So dapat yung mga nag-annotate medyo marunong talaga, no. So if hindi mo pa kabisado, hindi mo pa alam paano gumawa ng 3D image, I suggest gawin mo munang try mo muna yun, no, para at least medyo di ka mahirapan dito. So 25 minutes, sige, tuloy lang natin to. So position the front of the cuboid so that it is on the side with the traffic light. Position, ano to? Overhead view. Okay, side view with bulb. Kung overhead, ito, wait lang. Ito yung kotse. Kotse na to eh. Ito, kotse din to. Kotse. Ito, traffic light. Anyway, sige. Lipat na tayo para ma-forward natin to. Drift or echo points. Some cuboids will have points. Some cuboids have points trailing off the back of the object. So for this object, fix the cuboid to the front of the object. Or the points that are furthest forward of the object. The image above shows how to do this correctly. So para ito yung orange. For me ha, sa pagkakaintindi ko lang, itong orange, ito yung parang brake system nila, no? For me lang ha, yun yung pagkakaintindi ko. Ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Ito yung parang brake system nila. So once yung forward image or forward object nitong kotse na to, ito kotse kasi ito eh. So once yung forward object pumasok dito sa orange, automatic magi-stop yung kotse, no? Magi-stop agad yung kotse. So hindi siya lalapat sa bumper ng car. So kasi since pumasok siya sa perimeter ng risk, para siyang safeguard. So pag pumasok yung object sa safeguard zone ng AI, automatic magi-stop yung AI, papara niya yung brake, apakan niya yung brake din, magi-stop yung car. So yung object hanggang safeguard zone lang. So hindi siya talaga lumapat sa mismong bumper ng kotse. So yan yung parang purpose nito, no? So when you see a drift or echo points, please place a cuboid as tight as can be on the object. Use the visible points and estimate the size of the shape of the object to the best of your abilities. Dynamic and stationary states are declined as mentioned above. Dynamic and stationary outlets, for example, a stationary object is moving only due to a drift. So annotate with the stationary cuboid. Ano bang example ng stationary na nagde-drift? Since moving siya, dynamic na siya. So based sa nabasa ko kanina, yung stationary talagang hindi gumagalaw. Now the dynamic, gumalaw siya isang frame. Stationary siya, pero gumalaw siya isang frame. So hindi siya naging stationary. Bagkus, ang ginawang term is dynamic. So in short, stationary siya na gumalaw lang konti or saglit. Ano bang example niyan? Trash can na trash can na walang laman, na plastic na hinipan ng malakas ng hangin. So nag-drift ng ilang meter from its original position. So nag-drift siya. So naging dynamic yung trash can na yon. Instead na stationary siya before, kasi kung hindi lang siya inihipan ng hangin, stationary talaga siya. Now nag-drift siya, so meron siyang slight movement, naging dynamic yung label niya, no?
Yun yung pinaka best sample. Spin of calibration tiers. Sometimes object will look bisected due to the 100 ms lag caused by the spin. Ano to? Okay. So, spin of calibration tier. Siguro lumiliko. So, every time na lumiliko, meron daw lag na 100 ms na lag. Millisecond. Millisecond na lag. So, that's equivalent to 1.4 seconds, no? Milliseconds is 1 second is equivalent to 60 ata na millisecond, if I am not mistaken. Pero kung mali ako, siguro 1 second is equivalent to 100 millisecond. So for me, delay ng 1 second mahigit itong yung 100 ms na lag, no? So huwag kayong magtaka, 100 ms, 100 millisecond yan, no? So ang alam ko parang 10 ata yung tama, 10 yung millisecond. Masyadong malaki, hindi masyadong mataas yung lag na to, sige, kasi hindi naman talaga totally hindi naman talaga totally na iba yung count sa millisecond, mabilis, naka fast forward yan. So sige, so when encountering example like this, please extend the cuboid to include both sections of split dynamic object. Okay, so mahaba-haba itong babasahin natin. Ayun, mahaba-haba. Balik tayo, saan tayo? Ito, yan, mahirap yan, nakaw. Pero ito yung pinapangarap kong project. So dito naman sa baba, towed object, tractor, trucks, articulated buses, and articulated vehicle. So this encompasses all vehicles such as articulated bus and tractor or tractor trucks with sections that have the ability, sorry hindi ko na-highlight, sections with the ability to move in different trajectories during motion such as turn. Balikan natin. This encompasses all vehicles such as articulated bus or tractor trucks with sections that have the ability to move in different trajectory during motion. Di ko siya mag-get. Siguro sa sobrang laki niya, kaya meron siyang iba't iba yung trajectory nila, no? Trajectory meaning yung parang kumbaga sa circle, pag nag-apply ka ng force, magkakaroon tayo ng centrifugal. So sa centrifugal, ito yung bilog. Yan. So sa centrifugal force, meron tayong force dito na arrow. So pag inikot mo ito yung bola, sabihin natin ito yung bola na metal ball na nakatali or nakatali sa metal chain. So dito may taong nagpapaikot sa bola na to na paganyan, clockwise, counterclock. So meron tayong centrifugal force na dito, paganyan, pa dito. So marami yan. So maraming. So ito yung parang trajectory niya, no? So may trajectory tayo dito, dito. Trajectory tayo dyan. Meron tayong trajectory dito. Trajectory dito. So trajectory dito. And so on. So pag ganyan yung trajectory niyan. So may mga trajectory yan. So kung ito yung ini-explain dito, that trucks, buses, tractor trucks, sections of the ability to move in different. So meron siyang different movement kasi sa sobrang laki ng tractor. Ito yung size ng tractor, then ito yung bus. Tapos yung kotse ganito lang kaliit. Yan, ganito lang kaliit. So yung turning point nito pag lumiko yan dito sa side na to. Yan, sorry.
Pag lumiko dito yung track na to dito, so meron siyang parang mga trajectory dito sa ganyan, pag ganyan, sa area na yan. No, may parang, may ano, kung ibabox mo siya, parang may konting swing siya dito, ganyan, swing dito, swing ganyan, hanggang makomplete yung swing niya dito sa full, dito, no. Same as well dito sa kabila. May trajectory din. May trajectory dito. Parang centrifugal force lang din. So, kasi pag lumiko yan, kagaya nito, ganyan. Ito yung kotse. Pag lumiko siya dito, so may trajectory. Kumbaga, magbabox ka dito, pag ganyan. 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 So, may mga trajectory tayo, no? Ito yung trajectory dito. Trajectory dito. Bawat sulok, ito yung corner, di ba? Ito, corner to. So, meron din tayong corner dito. So, may trajectory tayo dito. Trajectory din to. Trajectory dito. Corner. Trajectory din yan. So, isipin nyo lang frame to frame itong mga box na ginawa ko. So, may mga trajectory yan. So, ito yung trajectory. So, ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Pero, yan yung parang best explanation na pumapasok sa isip ko. So, also includes articulated towed cargo. Ito dito tayo. That is being pulled by smaller vehicles such as car. Di ko magets. Towed cargo. Okay, towed cargo. Na hinihila daw ng mga maliliit na kotse. Okay. Most of the time, an object such as trailer or a boat will be towed by a car or a truck. Okay, so the object class of the towed object cuboid should match the vehicle class going the pulling. If an articulated vehicle plus articulated cargo moves into different trajectories at any point during the task, annotate both sections separately with different cuboid IDs for all the frames. Even if in some of the frames the articulated vehicle or vehicle that is towing an object moves straight. Okay, di ko siya naintindihan. Pero same point lang din yung pinagsasabi ko kanina. Pareha lang din kasi towing na. Ito example Punta tayo dito. Car towing boat. So ito yung tsura niyan So ito yung example. Ito yung example nila dito. So kung ayan articulated so kung may daw ito articulated vehicle tas articulated vehicle plus articulated cargo moves into different trajectory at any point during the task. Siguro ito anticipate natin yan, no? Moving siya moving daw tawag nito, moving different. So sabi natin ito yung boat, tas tinotow siya ng kotse, ito yung gulong. Sabi natin itong boat parang gumewang dito, tas itong kotse straight lang. So habang tumatakbo ng straight yung kotse, gumigewang yung boat left and right. So ibabox mo yung right, ibabox mo din yung left, ibabox mo rin to. Then yung nakalagay dito is annotate both section, annotate both section separately with different cuboids ID for all frame. So ibig sabihin i-annotate mo to at i-annotate mo to. Isang ID yan, section annotate. So isang ID yan kasi nasa boat, ito yung boat So boat yan, ito yung boat.
So, isang section siya. Pero dalawang movement yung na-create niya. Kasi nga, nagsiswing yung ano. Tapos, ito yung kotse naman, separately annotated. No? So, i-annotate mo tong movement niya sa right and left ng both. And separate, i-annotate mo rin yung kotse. So, frame to frame yan, mga boss. So, medyo mahirap talaga, no? Matagal trabahuin to, mga boss. So, even if some of the frame articulated, okay, so yan. So, if an articulated vehicle or vehicles that is towing an object moves straight for the entirely of all frames, it should be annotated using one long encompassing cuboid. So, yan yung in-explain ko kanina, no? Ito yung boat. So, yun nga sinasabi ko, nag-swing left, nag-swing right. So, top view natin para mas maintindihan nyo, no? Ito yung boat. Yan. Ay, putik. Hindi, ano na lang. Let's say ito triangle, ito yung boat. Triangle boat tayo. So, meron tayong kotse na rectangle na kotse. Tapos, hinihila siya ng towing. So, naka-towing yan. So, yan. Ito yung label natin. Ito yung parang, ito yung line, towing line. Yan. Ito yung towing line. Ito yung kotse, car. Tapos, ito naman yung boat. So, yan. Car, boat, towing line. So, kung again, kanina, kung mag-swing, sabihin natin nag-swing papunta dito yung boat. So, kung i-annotate natin yung boat, meron tayong dalawa ng triangle kasi nga nag-swing siya eh. So, nag-swing siya dyan. Tapos, yung itsura ng towing natin, gumewang dito. Boat pa rin yan. So, label natin yung boat. Yan. Then, again, nag-swing siya sa kabila. So, yan. Tapos, label ulit natin ang boat. So, ayun, i-annotate natin to. Ibabox mo to. Label boat. Wait lang. Di siya pasok. Wait lang. So, ganito yung pag-annotate niya. Yan. So, kulayan natin ng red. So, ito yung first movement or frame. Then, nag-move siya sa left side. So, annotate ulit natin. Yan, level na boat. Annotate ulit natin dito sa right kasi nag-move din siya sa right. Annotate boat. Yan, yung movement niya, no? So, kung i-detect ng AI to, nag-swing yung boat sa left, nag-swing din yung boat sa right. So, i-frame din natin yung car. Ito yung car. No? Kulay, sabihin natin kulay green. So, ito yung car. So, kulay red, same section. Nakalagay dito, yan o. Annotate both section separately, no? So, separate natin in-annotate. So, nakaseparate siya kasi kulay green yung car. Kulay red naman yung boat. Pero, same section yung boat kasi nga, isang boat lang yan gumagalaw. So, naka-annotate lang tayo ng left-right na movement niya. So, kumbaga, parang parang fade away yung yung movement ng boat, no? Kung titignan mo siya sa screen ng AI, parang naka-fade away nagfi-fade yung view ng boat. So, yan yung itsura ng annotation niya, no? So, yan yung explanation. Now, dito naman sa pang-last, sa pang-dulong dulong example, kung hindi daw gumagalaw yung boat, yan, ito example, hindi gumagalaw if an articulated vehicle or a vehicle that is towing an object moves straight entirely, no? Ayan, entirely, for the entirely of all frame, yan, entire of all frame, then it should be annotated using one long compassing cuboid. So, pag ganyan, cuboid, parang buong cuboid yan.
So, isang buong cuboid yan. So, one long cuboid. So, kung one long cuboid, meaning, hindi gumalaw yung frame. Continuation yung movement ng car pa abante. Maabante yung car, maabante din yung boat. So, walang movement or swing right and left yung boat. Walang swing. Walang swing na nangyayari. So, i-label natin yan and i-cuboid natin yan isang buong rectangle. No? So, yun yung explanation dyan. No? So, mahaba na yung video natin mga boss. 45 seconds. Hindi pa tayo tapos sa first frame. Ayan, ito pati pala ano, nakakargo na kotse, nakasampa sa trailer truck. Kailangan i-annotate. So, hindi siya okay. Stationary to pero considered as dynamic. Kasi moving eh. I think yan yung ako lang. Kasi stationary siya pero gumagalaw kasi nga yung nagpapagalaw sa kanya yung truck na pinagkargahan niya, no? So, stationary pero dynamic. So, if the cargo of the vehicle is dynamic object, yun nga, dynamic na siya kasi example, cars on a bed of a truck. No? So, it needs to be annotated in addition to the vehicle itself. So, ayan, nakalagay dito, ayan oh. Ito yung red, ito yung red, ito yung trailer truck. Yung kulay mint green or mint blue, ito yung kotse. So, nakapatong siya sa trailer truck. Yung trailer truck red, yun yung pinagpatungan. Ito naman yung mint blue, ito yung kotse na nakapatong, no? Ewan ko ano tong green na bilog. Hindi ko sure ano yan. Okay, so dito naman draw one bounding box around the original vehicle and the extent of the trailer. Draw an additional bouncing box around the dynamic object that is cargo. So, okay. Label car, truck, bus, motorcycle, bicycle, pedestrian, animal. So, dynamic static may be dynamic or static attribute not applicable, action, park, ridden, rock, walk, unknown. So, may mga action yung pagiging dynamic niya, no? Dynamic, naka-ridden or nakapatong or naka-rock. So, dynamic, ano yung isa? Stationary. So, stationary naman, yun yung nakapark. So, hindi siya na gumagalaw, no? Yan dito. Ito, di ko alam NLZ. Di ko alam yan. Traffic light construction element. Di ko siya alam. Anong meaning yan? Siguro, dito lang siguro muna yung video natin. O medyo napahaba yung video natin. And hope na may natutunan kayo sa video natin. And i-update ko na lang kayo pag natapos ko na tong medyo matagal-tagal tapusin kasi to. Medyo matagal. Mahaba. So, dahan-dahanin ko lang. Ayokong magmadali kasi baka madali tayo sa pagdating sa actual task or project. Send ng project, yun pala mali. Matagal kasing i-process yung project or yung task. Tapos, sabihin natin, 1 oras, 2 oras. Saka mo siya matatapos. Now, pag na-send mo na siya, babayaran ka ng 1,000, 2,000, mga ganyan. And, kailangan perfect yung work para makuha mo pulido yung bayad. Kasi kung hindi, walang bayad, mga boss. 2 oras kang nagsayang ng oras, di ka nabayaran. Talo tayo nun. So, dapat perfect yung So, yan lang muna siguro for the meantime. At welcome to our Remota Slider journey. So,
tawag nito, i-record ko siya para sakaling may magtanong, may maisagot ako, no, sa inyo. Kasi gusto ko rin itong LiDAR kasi nga medyo malaki daw yung bigayan dito. So, hoping na kayo din makapag-LiDAR din kayo sa future. So, ako hindi ko pa sure kung maipapasok ko to, pero hope sana ma-perfect ko yung training para mabigyan tayo ng project and ma-qualify tayo. Now, if we qualified, pagdasal ko na sana magtagal ako sa LiDAR kasi nga medyo kailangan din natin ng konting pera, mga boss. So, if you like, feel free to subscribe our channel, no, para matulungan nyo rin ako ma-boost yung channel natin. And pag dumami yung community ko or community natin, no, na gustong kumita online, i-share natin sa lahat para at least yung community natin nakakapag bigay ng knowledge sa mga newbie, no, sa kagaya natin. Newbie naman tayo talaga, hindi pa natin alam yung experience talaga. So pinapakita na natin dito para at least pag andun na sila sa loob, hindi na sila culture shock. Pag nag-culture shock kasi sila sa environment ng work, so parang magcho-choke, then aayaw agad. So mas mainam na ganito na alam nyo yung tsura ng job sa loob ng LiDAR. So yan lang muna. Peace and out, and subscribe para magkaroon na tayo ng ads. Peace and out. Yo.